Pinawi na ng LTO ang lisensya ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis sa sangkot sa nag-viral na road rage sa Quezon City. Sa resolusyong inilabas ng LTO... Halimbawa niyan, actually, isa yan sa mga na bring up sa Senado eh. Sinabi nga nila, baka, kasi tinatanong ang LTO kung paano ba, kunwari, mga ganyan sitwasyon, i-revoke nyo na ba yung license, ganyan-ganyan, babawiin nyo na ba? Ang sagot ng LTO, suspension lang muna for 90 days at pag-aaralan muna nila. Kasi wala naman talaga yan sa, alam mo yun, wala namang batas na nagsasabing pag ikaw na involved sa road rage, kailangan nang i-revoke ang lisensya mo. Walang ganun. Kaya nga, sana yung mga senador natin, isa yan sa mga sinadjust nung iba. Pag nasangkot na sa road rage ang tao, ibig sabihin, napaaway na sa kalsada. Okay? Kahit hindi nila ituloy yung kaso nila sa isa't isa, matik revoke ang lisensya. Tanungin ko kayo. Sige, yung mga driver dito, sino ba mga driver dito? Halimbawa lang, may batas. Kung saan bansa man kayo, ewan ko, yung ibang bansa, meron na atang ganyang batas eh. Pag nasali ka sa road rage, revoke ang lisensya mo, bawi na. Tanungin kita, mag-iinit pa ulo mo? Sige. Baka siguro pag ako siguro, ganyan, talagang gagawin ko ang lahat ng bagay para hindi masali sa road rage. Talagang iiwas ako. Talagang tatakbo ako, di ba? I mean, kahit habulin pa ako nung pagbumura-murahin ako nung, iiwasan kita, bahala ka. Ikaw mawala ng lisensya, ako hindi. Di ba? Isipin mo na lang, may ganyang batas. Pag nasali ka sa road rage, tanggal ang lisensya mo, revoke, bawal ka na magmaneho. Ipupusta ko sa inyo, more than half na mga mainitan ng ulo sa kalsada, sigurado ako, naka-smile na lang lagi yan. Tuluyang pinawalang bisa ang driver's license ni Gonzales dahil sa multiple traffic violations. Kabilang dyan ang... Eto, inabot pa ng multiple. Driving. Isipin nyo ito. Nakadami pa siya bago pa siya matanggalan ng lisensya. Disregarding traffic sign, obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle. Pagbabawalan siyang makakuha ng lisensya at magmaneho ng sasakyan sa loob ng 2 taon. Yan nga malungkot yan 2 taon lang. Dapat revoke na yan. Hindi, kung ako talaga yung mga senador, kung ako yung mga senador, pagka na-involve sa ganyan, wala na, revoke na lisensya. Para talagang, ewan ko lang kung may sasali pa sa gulo. Ewan ko lang kung may magyayabang-yabangan pa sa karsada. Ewan ko na lang talaga. Sama nyo na rin dyan yung mga nagbubrum-brum, mga bumobomba. Brum! Tagal ang lisensya. Wala, ang dami siguro magpapalit ng pipe, no? Isipin mo yung Boss Randel, nakalagay sa batas, pag bumomba ka, revoke ang lisensya mo. Lahat siguro ng mga ninja dyan. Papalitan na nila yung nila. 2 years lang, yun na nga masama. Kasi nga wala tayong batas eh. Yan na nga yung sinasabi natin. Wala tayong batas, kaya para tayo tuloy tanga. Diba? Kasi alam mo nangyayari, uulit na lang uli. Kukuha uli lisensya, mainit na naman ang ulo. Kung hindi man siya, yung iba, hindi natatakot, maging mainit ang ulo. Bakit? Wala namang parusa eh. Sa Japan nga yan ang una-unang wina-warning sa akin ng mga kapwa Pilipino ko eh. Dito sa Japan, wag na wag kang makikipagsuntukan. Pag una kang sumuntok at dumugo yung sinuntok mo, yari ka. I think 2 weeks. 2 weeks kang kulong without communication to anyone, even a lawyer. Pakukulong ka. Tapos, they can extend it. Pinanood ko yan.
yung batas ng sa Japan na yan. Kaya sa Japan, wala talaga. Hindi sila magsusuntukan. Tapos alam mo, as in ganun sila. Pag lasing nga sila, tinanong ko yan. Kaya kung bakit sila lasing, nakaganon lang sila. Nakaganyan lang sila, oh. Nakaupo, tapos nakaganyan lang pag lasing. Kasi ayaw nilang makatabig ng mga tao. So pag lasing sila, isipin mo, lasing na yun ha. Pambirang buhay ire. Lasing na, disiplinado pa rin. Uupo na lang sila ng ganyan. Hanggang mahimasmasan sila, hanggang magising sila. Bakit? Kasi para wala silang nadadamage na tao, wala silang nasasagi, wala silang masasaktan. Kulong ka, natanggal ka pa sa work. Correct. Kaya nga safe place. Ito ang sinasabi ko eh. Saan ka makakakita ng lugar na puro lasing ang tao pero naka-smile? Punta ka sa Japan. Punta ka ng Kabukicho. Lasing ang mga tao pero naka-smile. Tapos makikita mo lang sila sumusuka sa tabi. Ayaw maka-istorbo. Ganon. Walang biro. Tawa nga kami ng tawag. May nakikita kaming ganyan eh. Yung mga lasing na nakaano lang. Sige, inom pa. Ganon sila eh. Sa tindi ng kanilang batas. Sa atin. Sinuntok mo na, dumugo na. Okay lang eh. Magkakasundo naman kayo. Anyway, magkakape pa nga kayo eh. Di ba? Sa Pilipinas, ganun. Manuntok ka na, mangyakap ka pa, magpatanggal ka pa ng damit. Wala! Piyansa lang yan. Magkano lang naman yan? Dami kong pera, influencer ako eh. Ganon yung mga iba dyan, di ba? Kaya nga yung isang influencer na ano yun? Itanggalin mo na. Hubarin mo na. Wala siyang pakialam. Bakit? Piyansa lang. Magkano lang naman ang piyansa? Minura pa nga, pati pulis eh. Diba? O, ang batas sa Pinas, suggestion lang. Correct. Nag-counter demanda pa. Kapal ang mukha, ano? Kasi pag nagpaano ka, ayun, ipakita mo, yon, yung pala yon. Ipakita mo. Ipakita mo. Ayun pala. Ipakita mo. Ipakita mo. Walang kwenta talaga. And tapos pagka gumawa ka ng matinding batas at mahal ang penalty, ano sasabihin sa'yo? Anti-poor ka. Anti-poor ka. Dapat sa bus lane, 500 lang, hindi pwedeng 1,000. Anti-poor kayo. Ha? Sa bike lane, wag 1,000, 500 lang, o kaya 200 lang. Paano kami magdi-disobey niyan kung 1,000? Kailangan 200 lang. Anti-poor kasi kayo. Oh, di ba? Ganun sa Pinas eh. Oh, kaya look at the Philippines. Alam mo kung anong tawag ko dito sa Pilipinas? Bansang parang walang batas. In reality, ang Pilipinas parang bansang walang batas. Real talk tayo. Ang Pilipinas, ang batas, pang may squatter lang yan eh. Bakit? Pag mayaman, magkano lang yan? Sorry ha, for the term, pero that's yan ang katotohanan. Ang batas, makukulong lang naman dyan, yung gaganon dyan. Yung mga squatter lang naman eh. Pag mayaman ka, naka-blur. Parang Japanese. Diba? Dito nga, nakatanggap ka na ng malaking package ng marijuana. Malaya ka pa eh. Oh,